Magandang araw ulit mga ginigilig kong mag-aaral ng Kayawan Elementary School. Ito na naman ang inyong guro sa Aralin Palipunan 6, Binibining Jocelyn F. Mendoza. Gagabayan at sasamahan ka sa ating MLC na tatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Ang ating aralin ay mayroong sumusunod na mga layunin. Pagkatapos ng aralin nito, inaasahan na pamamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod. Una, natatalakay ang mga programang pinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1957 hanggang 1972. Sa panunungkulan ni Pangulong Garcia, Pangulong Macapagal at Pangulong Marcos. Ikalawang layunin, nasusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarilan at pagkabansa ng mga Pilipino. Pangatlong layunin, naiisa-isa ang mga kontribusyon ng bawat Pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa. Pang-apat, nakabubuo ng konklusyon tungkol sa pamamahala ng mga nasabing Pangulo. At ang pang-lima, napahahalagahan ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon. Bago natin tunguhin ang ating panibagong aralin, halina't subukin ang inyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating gawain. Panuto. Basahin natin. Basahin mabuti ang bawat kalagayan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Unang tanong, anong programa ng pamahalaan ang nagtuturo sa mga Pilipino na maging maayos at matipid ang paraan ng pamumuhay? A. Austerity Program. B. Filipino First Policy. C. Green Revolution. Or D. Aim High Philippines. Meron kang 10 segundo. Ang tamang sagot ay A. Austerity Program. Pangalawa, pinaiikli ang pananatili ng mga base militar ng Amerikano sa dating 99 na taon sa blank na taon na lamang. Ang tamang sagot ay letter C, 25 na taon. Pangatlong bilang, kaninong termino ng pamamahala na buo ang Association of Southeast Asia? A. Pangulong Rojas. B. Pangulong Garcia. C. Pangulong Magsaysay. D. Pangulong Marcos. At ang sagot ay letter B, Pangulong Garcia. Pang-apat, sinong Pangulo ang nagpatibay ng Agricultural Land Reform? A. Pangulong Quirino. B. Pangulong Magsaysay. C. Pangulong Marcos. D. Pangulong Macapagal. Tamang sagot ay letter D, Pangulong Macapagal. Ikalimang bilang, dito ay sinasagawa ang mga gawaing kultural ng bansa. A. Cultural Center of the Philippines. B. Philippine Museum.
C. Folk Arts Theater. D. Rizal Park. At ang tamang sagot ay letter A. Cultural Center of the Philippines. Kaanim na bilang. Ano ang wikang pinalaganap sa panahon ni Pangulong Macapagal? A. Tagalog. B. Filipino. C. Kapampangan. D. Ilocano. Ang tamang sagot ay B. Filipino. Ikapitong bilang. Sino ang naging Pangulo ng Pilipinas na namuhay ng payak at walang halong karangyaan? A. Pangulong Marcos. B. Pangulong Macapagal. C. Pangulong Magsaysay. D. Pangulong Garcia. Tama ka kung ang sagot mo ay C. Pangulong Magsaysay. Ikawalong bilang. Ang Samahang Mapilipindo ay samahan ng mga bansang A. Malaysia, Pilipinas, India. B. Manila, Pilipinas, Indonesia. C. Malaysia, Pilipinas, Inglaterra. Or D. Malaysia, Pilipinas, Indonesia. Tama ka kung ang sagot mo ay D. Malaysia, Pilipinas, Indonesia. Kasyam na bilang. Ang patakarang ito ang nagbibigay ng prioridad sa mga Pilipino na paunlarin ang kayamanan ng bansa. A. Austerity Program. B. Filipino Retailers Fund. C. Filipino First Policy. D. Social Amelioration. Tamang sagot ay C. Filipino First Policy. At ang ikasampung bilang. Anong programa ng pamahalaan ang nagpapautang sa mga Pilipino? A. Filipino Retailers Fund. B. Finance Corporation. C. Social Amelioration. Or D. Lending Agency. Ang tamang sagot ay A. Filipino Retailers Fund. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang mga pangulo ng ikatlong republika na pinag-aaralan natin noong nakaraan? Sino-sino na ulit sila? Tama, sila ay sina Manuel E. Rojas, Elpidio R. Quirino, at Ramon F. Magsaysay. Sa puntong ito, alamin natin ang maikling talambuhay ng huling tatlo sa naging Pangulo ng bansa noong ikatlong republika. Sina Carlos P. Garcia, Diosdado P. Macapagal, at Ferdinand E. Marcos. Carlos P. Garcia. Siya ay pinanganak noong Nobyembre 4, 1896 sa Taliban, Bohol. Ang kanyang mga magulang ay sina Policronio at Ambrosia Polistico. Siya ay nagtapos ng abukasya sa Philippine Law School. Ang kanyang asawa ay si Leonila Di Mayuga.
Ang kanyang anak ay si Linda. Siya ay namatay noong Hunyo 14, 1971 sa Quezon City. Kilala siya sa pagpapatupad ng Filipino First Policy. Susunod ay si Diosdado P. Macapagal. Siya ay pinanganak noong Setyembre 28, 1910 sa Lubao, Pampanga. Ang kanyang mga magulang ay sina Urbano at Ramana Pangan. Nagtapos rin siya ng abogasya sa Philippine Law School. Ang kanyang unang asawa ay si Purita de la Rosa at nagkaroon ng mga anak na sina Cielo at Arturo. Ang kalawang asawa niya ay si Evangelina Macaraeg. Ang kanyang mga anak ay sina Diosdado Jr. at Maria Gloria na naging pangulo rin ng ating bansa. Siya ay namatay noong Abril 21, 1997 sa Quezon City. Kilala din siya sa tawag na Poor Boy ng Lubao, Pampanga. At ang panghuli ay si Ferdinand E. Marcos. Pinanganak siya noong Setyembre 11, 1911 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Mariano at Josefa Edrelin. Nagtapos siya ng abogasya sa University of the Philippines. Ang kanyang asawa ay si Imelda Romualdez. At ang kanyang mga anak ay sina Irene, Ferdinand Jr. at Amy. Siya ay namatay noong Setyembre 28, 1989 sa Honolulu, Hawaii. Siya ang tanging pangulo na nanungkulan sa loob ng 2 dekada. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga programang pinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1957. Unahin natin si Carlos P. Garcia, ang ika-4 na Pangulo ng ikatlong Republika, nanungkulan noong 1957 hanggang 1961. Ilan sa mga programa at patakaran ni Carlos P. Garcia ay ang mga sumusunod. Unang bahagi ay ang pagpapaunlad ng kabuhayan. Kabilang dito ang paglulunsad ng austerity program, magkaroon ng maayos at matipid na pamumuhay ang mga Pilipino. Pagpapairal ng Filipino First Policy, ang patakarang ito ay nagbibigay ng prioridad sa mga Pilipino na paunlarin ang kayamanan ng bansa. Ipinatupad ng patakarang Filipino Retailers Fund Act noong 1955 na siyang nagpautang sa mga Pilipino. Ipinalabas ang Marco Act o National Marketing Corporation, ang nagtustos sa maliliit na Pilipinong mga ngalakal. Pangalawang bahagi ay ang sentro ng panlipunan at pampolitika. Kabilang dito ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas kasama ang bandila ng Estados Unidos sa lahat ng base militar ng bansa. Ang pagbabalik ng pier na pangmilitar na nasa Maynila sa kapangyarihan ng Pilipinas. Pagkakaunawaan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapasya. Pagpapaigsi ng pag-upa ng base militar ng Amerikano sa dating 99 na taon sa 25 na taon na lamang. Pag-alis ng karapatan ng mga Amerikano sa pagkontrol sa Olongapo.
pagtatakda ng limitasyon sa mga instalasyong militar ng Estados Unidos sa bansa. Kabilang narito ang Clark Air Base, Subic Base at Camp John Hay. Pinag-ibayo ang pakikipag-ugnayang panlabas. Binuo ang Association of Southeast Asia. Binigyang halaga ang kulturang Pilipino. Pinairal ang patakarang Asya para sa mga Asyano. Kasunod na Pangulo ay si Diosdado P. Macapagal, ang ikalimang Pangulo ng Ikatlong Republika, nanungkulan mula 1961 hanggang 1965. Ilan sa mga programa at patakaran ni Pangulong Diosdado P. Macapagal ay ang mga sumusunod. Una, paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanapbuhay ng maraming Pilipino. Pagtiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain ng buong bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng produksyon. Pag-akay sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pagiging huwaran sa pamumuhay ng payak at walang halong karangyaan. Pagkakaroon ng malinis at matapat na pangasiwaan. Pinagtibay ang pagbabago sa mga lupang sakahan. Pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang pambansang wika ng bansa. Pagbabago sa Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 sa Hunyo 12. At ang pagtatag ng Mapiliindo, Samahan ng Bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia. At ang huling Pangulo ng Ikatlong Republika ay si Ferdinand E. Marcos. Nanungkulan mula 1965 hanggang 1972. Ilan sa mga programa at patakaran ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ay ang paglaki ng produksyon ng bigas at mani, pagbaba ng bilang ng kriminalidad, pagbaba ng katiwaliang nagaganap sa pamahalaan, pagpapalawak at higit ng pagpapabuti ng mga programa sa reforma sa lupa, pagpapalaganap ng mga paglilingkod, pangkalusugan sa mga puok rural, naglunsad ng malawakang programang pang-imprastruktura, paglulunsad ng luntiang himagsikan, pagbibigay tuon sa gawaing kultural ng bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng Sentro ng Kultura sa Pilipinas o Cultural Center of the Philippines. Nagpalawak ng pakikipag-ugnayang pandaigdig ng Pilipinas, tumulong sa digmaan sa Vietnam sa pamamagitan ng pagpapadala ng Philippine Civic Action Group. Ito ay grupo ng mga sundalo, inhenyero, nurse at doktor upang tumulong sa mga sibilyan na naging biktima ng digmaan. Nanguna sa Manila Summit Conference na ginanap noong Oktubre 24 hanggang 25, 1966 na dinaluhan ng mga bansang Estados Unidos, Australia, New Zealand, Timog Korea, Thailand at Timog Vietnam. Dito tinalakay ang pagsugpo ng komunismo sa rehiyon ng Asya at Pasipiko. At nakipag-ugnayan sa mga bansang Asyano. Noong Agosto 8, 1967, ay itinatag ang kapisanan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya o ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ang mga bansang kasapi nito ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Sa puntong ito ay meron tayong mga sumusunod na gawain. Ilabas ang inyong lapis at papel. Basahin natin ang panuto. Suriin kung sinong Pangulo ang nagpatupad ng mga sumusunod na programa at patakaran ng pamahalaan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. CG, kung ang inyong sagot ay si Pangulong Carlos Garcia.
DM naman kung si Pangulong Diosdado Macapagal at FM kung si Pangulong Ferdinand Marcos. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pagsagot. Unang bilang, naglunsad ng austerity program. Kalawang bilang, napalaki ang produksyon ng bigas at mais. Katlong bilang, binago ang reforma ng lupang pansakahan. Ikaapat na bilang, pinababa ang bilang ng kriminalidad. Kalimang bilang, pinairal ang Filipino First Policy. Ika-6 na bilang, naglunsad ng luntiang himagsikan. Ika-7 bilang, pinalaganap ang wikang Filipino bilang wikang pambansa. Ika-8 bilang, pinagbuti ang programa para sa reforma sa lupa. Ika-9 na bilang, nagpalabas ng Marco Act. At ang ika-10 bilang, nagtatag ng Mapilindo. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay CG. Carlos P. Garcia. Kalawang bilang, tamang sagot ay FM. Pangulong Ferdinand Marcos. Katlong bilang, DM. Pangulong Diosdado Macapagal. Ika-4 na bilang, FM. Ferdinand Marcos. 5. CG. Carlos Garcia. 6. FM. Ferdinand Marcos. 7. DM. Diosdado Macapagal. 8. FM. Ferdinand Marcos. 9. CG. Carlos Garcia. At number 10, DM. Diosdado Macapagal. Nakuha mo ba lahat mga bata? Kung hindi, pwede ka pang bumawi sa ating susunod na gawain. Basahin natin ang panuto. Suriin ang mga pahayag. Isulat ang T kung totoo ang mga pahayag at H kung hindi totoo. Isulat ang iyong sagot sapat lang. Muli ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto sa pagsagot. Unang bilang, si Pangulong Marcos ang unang Pangulo ng 3 Republika ng Pilipinas. Kalawang bilang, dahil sa austerity program, natutong magtipid ang mga Pilipino. Ikatlong bilang, tinuruan ang mga mamamayang Pilipino na magtanim sa kanilang bakuran sa programang Green Revolution. Ika-4 na bilang, higit na tumaas ang bilang ng kriminalidad sa panahon ni Pangulong Marcos. Ika-5 bilang, natulungan ang mga maliliit na mangangalakal dahil sa programang na Marco. Ika-6 na bilang, si Pangulong Marcos ang may programang Filipino First Policy. 7.
Ikapitong bilang, si Pangulong Macapagal ang nagbago ng petsa ng Araw ng Kalayaan sa dating Hulyo 4. Ikawalong bilang, pinalaganap ni Pangulong Marcos ang Filipino bilang wikang pambansa. Ikasyam na bilang, umunlad ang kabuhayan ng bansa sa unang termino ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. At ang ikasampung bilang, mas binigyang halaga ni Pangulong Garcia ang kapakanan ng mga Filipino kaysa sa mga dayuhan. Tignan ulit natin kung tama ang inyong sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay H. Kalawang bilang, T. Katlong bilang, T. Kapat na bilang, H. Ikalimang bilang, T. Ika-anim na bilang, H. Ikapitong bilang, T. Ikawalong bilang, H. Ikasyam na bilang, T. At ang ikasampu ay letter T. Nakuha mo ba ulit ng 10? Sino sa inyo nakakuha ng 10? Mabuti naman mga bata. Ngayon naman, ay ating subukin kung inyo talagang naintindihan ang ating aralin. Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel. Unang bilang, sinong Pangulo ang naglunsad ng austerity program? A. Pangulong Carlos Garcia, B. Pangulong Diosdado Macapagal, C. Pangulong Ferdinand Marcos, or D. Pangulong Manuel Rojas. Kalawang bilang, anong programa ng pamahalaan ang pinalabas upang tustusan ang pangangailangan ng maliliit na Pilipinong mangangalakal? A. Filipino Retailers Fund, B. Namarco Act, C. Filipino First Policy, D. Austerity Program. Katlong bilang, ito ay isa sa nagawa ni Pangulong Carlos Garcia noong panahon ng kanyang panunungkulan. A. Pagpapalaki ng produksyon ng pagkain. B. Pagpapalaganap ng wikang Filipino. C. Pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa lahat ng base militar ng bansa. D. Pagbaba ng bilang ng kriminalidad. Ika-4 na bilang, sinong Pangulo ang nagpalaganap ng wikang Filipino bilang pambansang wika ng bansa? A. Pangulong Ferdinand Marcos, B. Pangulong Elpidio Quirino, C. Pangulong Carlos Garcia, D. Pangulong Diosdado Macapagal. Kalimang bilang, ayon kay Pangulong Diosdado Macapagal, ang tamang araw ng kalayaan ng mga Pilipino ay A. Hunyo 12, 1898, B. Hulyo 4, 1898, C. Hulyo 4, 1946, ang letter D. Hunyo 12, 1946. Ika-6 na bilang, ang mga sumusunod ay mga programa at patakaran ni Pangulong Diosdado Macapagal, maliban sa A. Paglutas sa mga suliraning hanapbuhay ng mga Pilipino, B. Paglulunsad ng luntiang himagsikan, C. Pag-akay sa mga Pilipinos na maging huwaran. Letter D. Pagkakaroon ng malinis at matapat na pangasiwaan. Ika-7 bilang, sinong Pangulo ang nanguna sa pagtulong sa digmaan sa Vietnam? A. Pangulong Emilio Aguinaldo, B. Pangulong Carlos Garcia, C. Pangulong Ferdinand Marcos, D. Pangulong Elpidio Quirino. Ika-8 bilang,
Kailan ginanap ang Manila Summit Conference sa paanyaya ni Pangulong Ferdinand Marcos? A. Oktubre 24 hanggang 25, 1969. B. Oktubre 4 hanggang 5, 1969. Letter C. Oktubre 4 hanggang 5 ng 1966. O letter D. Oktubre 24 hanggang 25 ng taong 1966. Ikasyam na bilang, ang mga sumusunod ay kasapi ng ASEAN, maliban sa A. Japan, B. Pilipinas, C. Malaysia, D. Singapore. At ang kasampung bilang, ito ay grupong binubuo ng sundalo, nurse, doktor at inhenyero upang tumulong sa mga biktima na napinsala ng digmaan sa Vietnam. A. NBI, C. PIDEA, C. PhilCAG, o D. PNP. Para sa karagdagang gawain, sumulat ng isang maikling sanaysay na nagpapakita ng iyong pasasalamat o pagpapahalaga sa mga programang pinatupad ng napiling Pangulo na nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Sundan lamang ang rubrik sa pagwawasto na nasa baba. Umaasa ako na lahat ng inyong sagot ay tama. Kung di man ito nakuha ngayon, sa susunod nating aralin, ay inaasahan kong mas lalo nyo pang pagbubutihin. Naway naging makabuluhan ang ating paksa sa araw na ito at naintindihan ninyo ng mabuti ang ating aralin. Muli, ito ang inyong Teacher Jo na nagsasabing ang kasaysayan ay kayamanan sa ating pagkakakilanlan. Hanggang sa muli mga bata,